Ikaw yung Melvin, kuya? Ikaw yung sinasabing tinakas mo daw yung bata sa eskwelahan. Pero ilang taon nung yung tinakas niyo ba? Totoo bang 11 years old? Ilang taon ka na, Kuya Melvin? 23 na. 23. Ano bang nangyari? Ba't mo tinakas yung bata nag-aaral? Paano? Pinapakuha ka ng DSWD? Okay lang ba na ano? Sayang daw yung ano mo, yung pag-aaral mo. Ang ganda ho ng mga puno. Malayo pa ate. Dito po tayo ngayon katekram sa taas po ng bundok. Hinahanap po natin yung isang bata na itinakas po ng isang lalaki. Bali yung bata po na sinasabi natin katekram, 10 o 11 years old po yung tinakas po dito. Hello. Magandang tanghali po. Ingat po kayo. May aso po dyan. May aso. O, dito muna kayo. Tao po. Tao po. Ang daming aso. Tao po. Hello po. Magandang tanghali po. Sa DSWD po kami. Pwede po kami tumuloy? Magandang tanghali po. Sa DSWD po kami. Tay, magandang tanghali po. Yan. Pwede po kaming... Ay, magandang tanghali. Tay, anak niyo po si Melvin? Opo. Kayo po yung tatay. Ang pangalan niyo, tay? Dominador. Asawa po niyo. Pangalan niyo po? Luz Belinda po. Luz Belinda? Opo. Kapangalan niyo yung nanay ko. Nasaan po yung bata? Yung po. Ano po? Kumusta po yung buhay niyo rito, tay? Ganun siya po. Nag-ahalam ang pagpanahon ng tag-ulan. Pagpanahon ng tag-araw, nag-ahawan. Nasa po si Melvin? Andiyan po. Nagtatago po ba? Nahihiya po siguro. Oo. Ben! Halika. Kuya Melvin, dito, ayusin natin yung problema sa DSWD. Yang! Halin mo na kayo. Ikaw yung Melvin, kuya? Ikaw yung sinasabing tinakas mo daw yung bata sa eskwelahan? Sino ba nagsabi? Yung mga teacher daw, tinakas mo daw yung bata sa nag-aaral, tinakas mo daw. So, tinakas mo yung nandyan? Tinakas ko yan. Huwag kayo maglagay ng ano. Pero ilang taon nung yung tinakas niyo ba? Totoo bang 11 years old? 13 yun, 11. 13. Ilang taon ka na, Kuya Melvin? 23 na. 23. Ano bang nangyari? Ba't mo tinakas yung bata nag-aaral? Hindi ko tinakas yan. Anong nangyari ba? Ayun, napangasawa ko. Ano bang nangyari? Siya bang may gusto o ikaw? Parehas so kami. Hindi naman po pwedeng ako lang yung may gusto. Hindi man sasama sa kanya kung ako lang may gusto.
Tay, kayo, ano bang ano niya, nung 11 years old yung tinakas niya? Hindi man sir, 11 yan. Ay, 13, sorry po. Sabi ko kasi sa akin doon, 11 eh. Ay no, kasing nag-asawa yan, dalawa na yan, nagsama yan. Namanhikan kami sa magulang yan at alam ng magulang yan. Tay, nakilala ko nung isang araw si Primo, tsaka po yung anak niyo, yung nag-aaral po ng political science. Kapatid mo pala yun. Tapos nakwento ko nga sa akin, yung kuya ko nga sabi, yung nag-asawa ng ano eh, hindi lang tumulong sa mga magulang ko eh. Para may sama ng loob sa'yo. Tapos siya daw, kaya tumigas yung ulo dahil nga, ikaw nga nag-asawa siya, gusto na rin mag-asawa, ayaw ni papa mo. Alin ba yung bunso namin? Si Primo. Pwede naman siya mag-asawa kung gusto niya. Pwede na ba tayo mag-asawa si Primo? Ang pump ko kasi ang bata o kasi may personal na pag-iisip yan. Kasi katulad ng pinag-aaral namin, hindi naman nag-aaral. Nagbubulakbol. Siyempre sa ganitong buhay na mahirap, yung magpaaral ng bata talagang mahirap. Paano? Pinapakuha ka ng DSWD? Okay lang ba na ano? Sayang daw yung ano mo, yung pag-aaral mo. Kunin na daw. Sumama ka na. Uy! Saan naman ang bahay niyo, ate? Doon po sa may baba po sa may malapit sa court. Malapit sa court. Yung paga ng pundahan. Kayo tayo nung nalaman yung 13 yung mapapangasawa ng anak niyo, okay lang? Sila naman sir ang magkausap eh. Pagsasama, no? Wala namang kuha kasi sabi ko nga kanina may personal na pag-iisip yung mga bata na hindi pwedeng pasukin ng mga magulang. Sila naman ang may pag-uusap niya. Inayos naman namin. Sinubukan niyo pong yung pa, ayusin pa. Inayos naman namin yung pagsasama nila. Kumuha naman kami sa kanilang magulang. Wala namang problema din sa magulang nila. Hindi ko naman tinakasan kung saan siya sumama. Sabi nila tinakas mo daw. Sabi lang nila yan. Pero walang katotohanan na tinakas mo siya. Wala ho. Tatakas ko, nandiyan lang bahay nila. Dito ko lang rin nadadalin. Ang sabi nila kasi tinakas mo sa school. Sa skulo. Nag-aaral ba kayo nung ano? Nung ano po, naghinto din po kasi ako kasi ano eh. 3 po kasi kami nag-aaral. Hirap din po. Kaya nag-asawa ka na lang. Ano ba? Sige nga, kwento mo naman sa ano. Ano ba? Tinakot ka ba niya? Hindi po. Paano ba nagsimula? Ano nga ba Hindi na? ka tinakas. Paano? Sumama ka lang. Tinakas talaga siya. Ayaw lang niya magsalita. Nakakas pala ito. Hindi! Galing school. Tinakas ka talaga galing school? Ano ba? Ba't di ka makapagsalita? Papaluin kita. Ako. Sige, kwento mo sa amin. Sabi ko, balita kasi sa amin, tinakas ka daw sa school. Hindi po. Paano ba? Anong nangyari ba? Paano ba? Ano? Kusa nga sumama yan, sabi ko naman pinilit. Paano ba nagsimula yung ano niyo, Kuya Melvin? Ang inyong pag-iibigan? Paano ba yun? Yung umaabang-abang. Aray ko. Naabangan ka. Hindi, sir! Inaabangan ka pag dadaan ka, gano'n? Hindi nga. Paano? Ano yan? Mali ko sa'yo. Ikaw ang kakalaw mo na. Ikaw yun. Lagi ko naman nung nakikita yan. Bata pa lang po nakikita ko na yan. Childhood, mo pala siya. Ano ba, childhood friend o... Hindi naman no friend eh. Yung ano niya yung kaibigan ko eh. Kapatid niya yung kuya niya. Kaibigan mo yung kapatid niya.
Akala ko kasi tinakas mo siya eh. Kaya sabi nung DSWD, iyan mo yung interview mo yung dalawa kung may pananakit o ano man, kunin ko daw yung asawa mo, yung kinakasama mo. So, ano nagustuhan mo sa kanya? Mansot. Ganyan, no? Yung simple lang. Simple lang. Kaya sumabay sa buhay dito sa bundok. Hindi katulad ng iba. Kay ate, maliban ba sa kanya, ilan yung nanligaw mo? Wala pa po. Siya first boyfriend mo. Hindi mo ba naisip, kumari, siyempre, mapunta na ako sa pagka nagkaanak kami, kaya ko na ba siyang buhayin, gano'n? Naisip mo bang gano'n? Naisip ko rin naman, no? Pero hindi naman umaano kung hindi susubukan eh. Ba't parang ang lakas ng loob natin? Siyempre, hirap nga yung buhay, di ba? Ba't parang ang lakas ng buhay natin? Sa tingin naman natin na parang baka mahirapan yung anak ko, gano'n. Naisip din, no? Pero kaya naman, di ba? Nandiyan naman si mama at papa, gano'n? Eh, hindi ako umaasa sa kanila. Bakit? Eh, kaya ko naman, ho, eh. Na ano ko po nung binata ako, eh. Hindi ako ngayong may asawa na ako, mas may na yung pagod ko. Ibig mo sabihin, nung binata ka, kaya mo naman na buhayin yung sarili mo? Waldas po ako nung binata ako, eh. Kumbaga, kumikita ka naman pero walang pinupuntahan. Ganon ang ibig mo sabihin kasi waldas, di ba? Ba't, ibig ko sabihin, ba't di mo tinulong kay mama at papa mo? Yun nga yung napupunta lang sa barkada nung pa ako. Oh. Hindi, ibig ko nga sabihin, ba't hindi mo tinulong kay mama at papa mo? Yung kinikita mo? Ay, hindi nga po ako nang bibigay sa kanila noon, eh. Bakit? Sa barkada ako napupunta. Yung pag gala-gala. Paano yan? Kumari yan, magkakaroon ka ng sariling pamilya. Gusto mo, ganun din ang magiging anak mo sa inyo? Hindi ko. Siyempre, pagsisikapan ko na maiba naman siya. Gano'n kabait tong asawa mo, ate? 100.1%. Ano ba? Mabait ba yung asawa mo? Mabait naman po. Ba't di mo muna siya pinatapos sa pag-aaral? Humito na rin ako kasi siya. Mama ko na rin po kasi nagsabi na huminto muna ako. Hindi na ako pinag-enroll kasi 3 kami mag-aaral. Ay kulang yung budget. Pinahinto ka pala dahil wala ng budget. Kulang pala. Yung 2 ko lang po sana ng kapatid pag-aaralin kasi nga po elementary. Ikaw, grade 11. Grade 8 po. Sana Grade ngayon. Sayang, hindi mo pa natapos yung grade 10 man lang sana, no? Pero anong plano nyo? Itutuloy niyo ba yung niya hanggang... Pagka siguro, pagka pwede nang iwan-iwanan yung bata, pwede na ulit siyang mag-aral. Pero napag-usapan hindi? Alin po? Yung yung mag-aaral siya ulit? Napag-usapan na po namin yan. Kung gusto niya pa, pwede naman. Ikaw ate, itutuloy mo? Pag may po, pwede. Pilitin kung kaya kasi sayang. Ano ba yung plano nyo sa buhay? Siyempre may mga plano kayo. Halos 1 taon na kayo nagsama. Wala pa naman yung plano na Puro sa bata pa lang ang plano. Ilang na pala yan? Ilang months na? 7 po ngayong May. Ilan ang plano nyo? 5? Na anak ba? Isa lang yan lang Ba't napahawak ka? Parang... Gusto mo pa yatang bumenti Ano sana yung plano mo sa buhay? Ano yung mo? Parang gusto mong matapos, ate? Kahit hanggang high school lang po sana. Basta po yung makakapagtrabaho. Ay, syempre. Kasi kinuha mo na, paano pa siya mangangarap? Kung ikaw? Kung nakapagpatuloy ako, baka ako nasa PMA ako ngayon o kaya sundalo na. Tama. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto kong iwan sa inyo, huwag kayong makakalimot kay God para mas bigyan kayo ng matatag na samahan. Kasi may madami pa kayong pagsubok na pagdadaanan eh. Kasi sa bata nyo nagsama,
at hindi kayo handa, marami kayong pagsubok na pagdadaanan. Kaya congratulations sa ano mo, sa baby nyo. Ate, congratulations. Maging honest ka lang sa kanya. Lagi naman ho. Okay, sige, ito na lang. Ano yung parang mapapromise mo sa kanya, mapapangako mo sa kanya? Yun lang naman yung maging tapat. Sana hanggang tumanda kayo, ganyan kayo ka-sweet tayo, ngiti nyo. Nag-spark ka, dapat ganyan ha. Ito pala, isa na lang pala Kuya Melvin. Ano naman sa tingin mong nakuha mo kay Papa mo na pwede mong maipamaan na sa mga anak mo? Huwag sasaktan yung asawa. Ibig sabihin si Papa mo hindi pa sinaktan si... Hindi pa po. Okay. Paano? Thank you, ate. Hindi. Sa mga minamahal po nating mga mga lolo't lola dyan, tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya. Sila po yung magulang po ni Ate Daisy at saka po ni Primo at Kuya Melvin. Tay, pangalan po niyo, Tay? Dominador. Opo. Tapos si Nanay. Luz Biminda po. Pangalawang araw po namin dito, nakilala po namin yung anak po niyo, si Ate Daisy at saka po si Primo. Nakaka-proud po yung anak niyo, Tay, ano? Gustong maging lawyer yata. Political science pong kinukuha. Nakaka-proud lang. Kumbaga, bundok to eh. Tapos nalaman namin merong gustong mag-law. Political science ang ano niya. Paano niyo nasusustentuhan yung pangangailangan ng anak niyo doon? Sa sir, sa kaunti-kaunting kita sa ganito, minsan naghahanap buhay sa yung ganyan, uling pagka wala ng tanim. Nakikiarawan. Yun, kahit pa paano naman na nabibigyan-bigyan. Kasi yung pinag-aaralan naman niya doon, libre. Ang kailangan lang niya kunin yung upa sa bahay at saka yung mga pambaon-baon niya. Yun mga nga project. po. Scholar daw po siya ng school niya. Tapos, may boyfriend na rin mo pala, no? Meron na, hindi na mapipigilan yan. Ang importante kasi makapag-aaral siya. Natanong ko siya ng isang araw. Kasi naghahanap kami ng scholar, sabi ko. Pero may rules. Wala mo ng boyfriend o girlfriend. Babalikan kita, sabi ko, malaman ko yung decision mo. Kaya hindi ko pa ako napuntahan. Inuna ko muna kayo. Pakunti-kunting sabi ko, kasi yung anak ko na yun talagang gusto niyang mag-aral. Sabi ko, sige, hanggat kayang gagapang natin. Sa ngayon tayo, di ba, ang hirap ng yung paglungaw. Wag ko kayo magalit ha. Siyempre, sa hirap ng paglungaw kasi parang ubos na yung puno sa Kasi talagang mauubos at mauubos siya eh. After nyan, di ba? Ako naman sir, ang ginagawa ko, pag yung pinuputol ko yung kahoy, pinapalitan ko katulad nitong mga mangga na yan, yung mga halaman na yan. Para kung mawala yung kahoy, yung mga halaman, yun ang mapapakinabangan. Apo. Pero kayo pala, Tay, anong Tagalog po ba kayo? Quezon po ako eh. Ganyan ang Quezon, Tagalog. Si Nanay, Quezon din po kayo? Quezon po, San Andres, Quezon po. Okay. Kailan lang mo pala kayo dito? Ano po, kami napunta dito, bata pa po ako. 1989 po andito. 1989? Opo. Ba't po kayo napunta rito? Yung tatay ko po, dito nanirahan na. Nag-ano po siya sa mga DNR po, yung sa plantation po. Yung patanim ng mga gobyerno. Yun ang buhay nila dito ka Tekram. Pero kung magtatanim ka lang ng kaya lang siyempre kung may mga anak ka, may mag-aaral kailangan nila ng panggastos no? Yun talagang number one kailangan sir. Kaya kung halimbawa panahon ng pagtanim, magtanim ka ng magtanim. Para pagdating ng kahit pa paano, makakaluwag-luwag ka. Kaya ni ate, ang ganda ko ng anak niyo ha? Maganda, focus muna sa pag-aaral talaga. Nag-aaral naman po siya ngayon. Kumbaga nga, sila ngayon, ang pag-aaral nila ngayon, wala po silang face-to-face ngayon kasi po mainit. Online lang po sila ngayon.
Pero sa inyo, Nay, okay sa inyo yun, yung nag-aaral tapos pinagsasabay. Kung, Kaya nun, tignan nyo. kung kaya po nila, itong panganay ko kasi, yan talaga, sabi ko, hanggat kaya, mag-aral sila ng mag-aral. Ang problema nga, kasi malayo sir yung tinutuloyan nila nung araw sa Sibol pa. Dito manggagaling. Wala kaming mga service. Nagkituluyan lang siya sa pisa namin. Nung naghuminto na rin, nagloko na rin. Kaya yung dalawa, yun ang tuloy na mag-aaral. Yun naman si Prem. Grade 11 na yun nung huminto. Tay, may dala kaming grocery doon at saka bigas. Sama ko si Melvin para mandala niya dito. Paano po? Tay, balikan mo namin yung anak niya doon. Opo. Maraming salamat po. Tignan ko po yung kanyang desisyon kung ano po yung... Salamat po, sir. Siya po ang makakapag-desisyon kung ano yung kanya sa sarili niya, kung gusto niya makapagtapos.